Padayon na to ang atong people in the New Testament. Naanata sa Jesus Christ, number 41. Ako, nag-enjoy ko ani mga igsoon nga gibalik na to o kaning gi-refresh na to ba ang pag-ila kang Kristo. And for some of you, this is your first time to know more about Jesus Christ deeper. No? Kuan gyud gisubaybayan nato ang iyahang mga lakaw. And this is still the manifestation of the earthly life of Christ, number 41. The title of this message, Jesus approached by 3 would-be disciples. Sabot ana mga wannabe. No, mga disciples nga ganahan sila nga mahimong disciples ni Christ. All right, let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless each and every one with wisdom to understand your message, Lord, this afternoon. And please use me, empower me, dear God, for your glory. And I pray, dear Lord, that it will be the Holy Spirit that will speak to us through me, O God. And I pray that you will cover us with your precious blood and give safety and protection sa amo ang magpundo karon. Sanglit lain man ang panahon. But we believe, dear God, that if we are in church, this is the safest place for us in your day. Salamat kay Lord, sa gayon, o sa panalangin, sa imong pulong karon. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Gi-approach si Christ sa tulo kahigayon, tulo ka klase nga tao, mga kaigsunan, that they want to be a disciple. So gitawag nato ni sa atong panahon karon the wannabe. So daghan mga Kristohanon karon mga wannabe disciples. They want to be called faithful. They want to serve but naibat lagi. No, gusto ko Lord pero so kanay ingonana bitaw nga mga style, mga lagad ko ganahan unta ko pero daghan mga kondisyones. Mga igsoon, God doesn't want conditions. Because God wanted our whole heart gyud nga atong ihatag sa Ginoo, atong whole life. He wanted us to serve Him wholeheartedly. All right? So 3 things. Kay tuluman ni sila ka kuan, tuluman ni ka kandidato. So atong isgutan mga kaigsunan. Number 1, the first candidate. In Luke chapter 9, narata diri sa chapter 9 mga kaigsunan hisgot kabahin ani. Luke chapter 9, naasya sa 57 to 58. This is the cost of discipleship. The cost of discipleship. So if you want to be a disciple of God, sabtag yun ni mga kaigsunan. Alright? The Bible says in verse number 57 to 58, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Woo! Kanindot ba paminaon? Di ba? Nindot kayo nga desire. Do you have a desire like this? Lord, I want to follow you. Bisag asa pa ta moagi. Well, for God, this is not hard to say. No, this is not hard to keep. This is not hard to accomplish. But for us, I doubt. I doubt kung sayo ni nato i-accomplish. Maybe it will be easy for us to say it, but to accomplish it, I don't know kung mahimo ba. Kay kaning whithersoever thou goest, that is a statement mga kaigsunan nga bugat kayo. So diara, ang verse number 58 mga kaigsunan, ingon si Christ, and Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Tanghaga kaayo nga tubag. Pero sa labtunon kaayo mga kaigsunan ang ipasabot sa Ginoo, walay kabutangan ang anak sa Dios sa iyang ulo. So if you want to walk with the Lord, if you want to follow Jesus whithersoever He goes,
You need to be willing to drop everything in your life, the dearest thing of your life, mga kaigsunan. Kita nga naana sa internet world. Mura ka mga igsoon nga papuyon sa usa ka lugar nga wagyoy kuryente. No? To layo kayo sa sibilisasyon. Pila ka kaadlaw mag-adjust. Kung na-yusto na ka, sige scroll diha. Ha? Unya pag-abot dito sa bukid, ang imong i-scroll mga dahon naman. Siglukot og dahon. Siglukot og kahoy. Lain naman imuhang lukoton dito. Naanad ka sa kakuan kapaspas na sa technology. Unya mukalit kag puyo ngadto sa layong dapit mga kaigsunan nga di kay kitag sakyanan. Lisod no. Grabe adjustment. But to that extent, you are willing to go. The cost of discipleship. So it's not about physical discomfort. It's about being willing to let go of everything. Our attachments, ambitions, and even our own plans to follow Him wholeheartedly. Mauni ang ipasabot ni Christ. Maybe nasettle na ka, nakahigda na ka, nabutang na nimo imong ulo nga kanang kuan kayo tanan kanang hanay kaayo ang imong kinabuhi, nindot kayo ang imuhang ang comfort sa imong life, but suddenly ningon ang Ginoo, let's go. Mabiyaan na nimo? Mga igsoon, you need to sacrifice in order to follow the Lord. So it doesn't matter how eager you are to serve the Lord. It doesn't matter how your desire, how great is your desire to become the servant of God. Kung wala ka ani, mga igsoon sa imo kasing-kasing, lisod. Maabot yun ang panahon, mo surrender ka. Mao na kani nga desire, mga igsoon, wala gyud nagpadala si Christ because He can read your hearts. He can read your mind. He knows the real content of it. Lahi ang kaning tao manggod, most of the time lahi atong gisulti, lahi ang gitaguan diri. Amen? Mabita na, gipasangin lang ta, the more you hate, the more you love. Di ba? Ingon pa sa Tagalog, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Di magparihas. Pero ang Ginoo, mga kaigsunan, gibasa na niya. Kita kayo na ang atong mga desire sa kasing-kasing nato. So daghan kay tang mga gipanulti, daghan kay tang mga commitment nga gibuhian, daghan kay tang nga mga panaad ngadto sa Ginoo para sa iyang buluhaton, but in reality, it's empty. Kita na sa Ginoo. And the more we give promises to the Lord, nga dili tinuod mga kaigsunan, the more daghan kay tagtulubagon sa atong kinabuhi. Because whether it is true or not true, imo nang gisulti sa Ginoo. Ug dili pwede kaduwa-duwaan ang Ginoo mga kaigsunan. Dili pwede nga ato siyang ilad-ilaron. Alright? So dapat ato gyud nang hinumduman. Kung unsa man na imong gi-commit sa Ginoo, hinumduman gyud na nato mga igsoon. Alright? So, ningon diri sa Bible mga igsoon nga dili lalim ang pagsunod sa Ginoo. Unya karon kay sayon ra man kaniya pagkasulti diri, I will follow thee whithersoever thou goest. Dali paspasa ning commitment taw eh. Dali ra kay isulti ba? Pagtubag ni Kristo mga kaigsunan, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Wala ni dayon. Daghan kay mga Kristohano ningon ani. Pagtaod-taod, wala ni dayon. Ngano man, wala ni sibo sa iyang gusto sa kinabuhi. Wala nakita niya nga ang iyang gi-expect mga kaigsunan sa dihang mga lagad siya sa Ginoo. Wala niya nakita
Now, when you surrender your life for the service of the Lord, never expect anything. Kay kana mga tao nga nakita ninyo nga nag-enjoy na sa panalangin tungod sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, it doesn't start there. Muna di kita kaingon nga, hayam, pastoraan, nindutag sa kinas, mga pastor, grabihag balay, nindutag, dagkuag balay. Mga kaigsunan, it doesn't start there. And I don't believe that God will not bless His people who served Him faithfully. I don't believe nga dili katagaan sa Ginoo sa imong desire. I don't believe nga Ginoo dili ka i-bless niya sa diyang tinod ang imong pagpangalagan sa Ginoo. And I don't believe also that those people who are enjoying the blessing of God now, wala sila nag-sacrifice before. Dili kita kayo na. Ang problema na to mga Kristiyanon, makita kita, muni pastor, agrabiha. Yung sa ka na niya, iyang kuwan. Judgmental kayo ta. Wata kay baw sa mga sacrifices, ana. Wata kay baw sa mga pag-antos sa ilang kinabuhi, unsa ilang surrender, and because of that, God blessed them, and God blessed their family. Amen? Pero, maupay pagsugod ni mo. What you kay gisacrifice sa imong kinabuhi? Mangita na yung kagsama sa imong nakitaan at itong pertinadugaya sa ministry. Gusto na yung ka nga pantay-pantay ang inyong panalangin. Gusto na yung ka nga munindot sa ang imong kinabuhi. Time pa. Foxes have holes. And birds of the air have nests. May pa sila. May pang foxes kay naay lungag nga kasudlan. May pa ang bird kay naapay kanang nest nga matugdunan. Pero niyon siya, ako, wa ko kay bawg, asa ko mutugdon. Wa ko kay bawg, asa ko musuksok. Kuyog ta? Ingon wa lang istorya diri ba, pero ay, wa man napadayon ni siya. Mao ba? Nagtuo manggug kong hayahayag kinabuhi ba? Di ba? Kaya nagkuyog-kuyog ka sa imong pastor, nag-visit, ingon anak niya, sakay ka sa kinan, hayahayag na rin mong pastor. Diya karon kay, ikaw na, wa man, baktas man, awanan, nainitan, mura magkag si Rizal. Na? Miling, oy, lahi man eh. Well, dili anak mga kaigsunan. Not the way you expect, but the way God wanted you to learn. He wanted you to go with Him whithersoever He goes. Tinuod man na, nindot na ka-desire, pero dapat ready ka. Ready ka mo stop sa mga desired things nimo nga buhaton sa imong kinabuhi. Willing ka nga mo drop sa imong mga dreams. Willing kang mo surrender sa mga butang nga imong gipangkuptan para mahimo ka nga secured sa imong pagbati. Willing ka nga imo nang ipanglabay tanan og biyaan nimo unya mosunod ka sa Ginoo. Dapat ingon ana. Pangutana mo sa mga pastor unsa ila gi-surrender sa kinabuhi. I did mine also. Even my family akong gi-surrender. Na may ebidensya diri. Nikalit kog kawagtang sa amo. I surrender my family to serve the Lord. Mao na akong prinsipyo, anything that will hinder me to serve the Lord, ako gyubiyaan gyud. Kaya nga naman, it is my commitment that my life is for the service of the Lord. Bisag asa pa, maagi mga kaigsuonan. Mao na dili nimo mabasta-basta nga gusto ra ka nga mahimong disciple, gusto ra ka mahimong pastor, gusto ra ka mahimong preacher, unya ingon ana lang kadali nga imo dayong itaytulan ang imong kaugalingon kay karon daghan na magkayo kalit na simbahan di kay ga-send out ani wala feeling ra nila dili na mao mga igsoon. So kani nga first candidate bagsak. Number 2, the second candidate, in verse number 59 to 60, another situation. Si Kristo na gyud mismo ang nag-invite. In verse number 59,
The Bible says, and he said unto another, follow me. Tanawag ko si tubag. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Namatyan day amahan. Nataymingan nga gitawag sa dihang ang iyang amahan gihaya. So karon, siyempre, no, attachment. O di ba usa na nga gi-require sa Ginoo, attachment, mga kaigsunan. So, nibalibad siya, Lord, willing ko. Pero after naslubong. O di ba reasonable? Di ba reasonable nga dapat mo hatod yung kaslubong kay amahan man nimo? Unsa na lang ikasulti sa katilingban? Alright? So niyon si Christ, mga kaigsunan. Jesus said unto him, sakit-sakit yun eh, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Gipakita sa Ginoo diri ang importance sa iyahang ministry. Unya iya sang gipakita diri nga let the unbelieving people take care of the things of this world. But you, a child of God, my servant, go and do your job. What is your job? Preach the gospel of the Lord. Kalimad ka be instant, in season or out of season. Iwali ang pulong sa Ginoo. So kung gitawag ka sa Ginoo nga mahimong mensahidor, gitawag ka sa Ginoo, luwas na mo, gitawag mo sa Ginoo nga magdala mo sa ebanghelyo ngadto sa mga tao, unya wa ka namatki. Pero wa kay panahon. Unsa na kahag mamatyan ka sige. Samot man na kay panahon. Di ba? Wa pagani mo namatyi, wa na mo'y panahon. Kani gibadlog sa Ginoo, mga kaigsunan, tuguti ang dili luwas mulubong sa mga patay. Kana mga diluwas gitawag man nag-dead. Let the dead bury their dead. So, kung imo tan-awon, mga kaigsunan, sabto nimo sa tawhanon nga panabot, mingon dita, kani si Kristo wa ni siya kasing-kasing? Di kasabot. Dili ay ingon ana ang standard sa discipleship. Ingon ana ka importante ang pagpangita sa mga tao nga nangawala. Ingon ana ka importante ang pag-invite sa mga tao padung sa impierno. Kanang patay wa na nay chance. Pero ang katong mga tao nga dapat makadungog sa mensahe, ang nindot ng tatoy pananghid, Lord, haya pa manos kong papa, pawaliha sa akong kaluwasan. Pero wa man, lubong man iyahang giingon. So, lubong na ni. O di dapat niyo, Lord, lubong ron sa kong papa, muwali pa kong kaluwasan. Lahi na nga storya. Pero di man na mo'y flow sa story. Ang flow sa story, makilubong ramanggod. So, daghan mga importante, di lang kay lubong. Birthday, na moabot, sa pa, kanang mga hikay-hikay ba? Di ba? Mas importante pa kaysa pulong sa Ginoo. You cannot be a disciple of God. Mao nang bantay gyud ta ani mga kaigsunan kay wa nay lain pa nga mas mulabaw pa sa pagka-precious aning pulong sa Ginoo nga mahatag sa mga tao. Following Jesus often requires radical obedience. It's not about neglecting family duties, but about recognizing that our ultimate allegiance belongs to Him. Kaning radical nato nga obedience, mga kaigsunan, bisag unsa pay maligsan, basta ang Ginoo atong gituman, okay lang. And that includes our personal desire. Ingon ana siya ka intense dapat ang atong commitment sa Ginoo. Radical gyud. Dili lang kay kanang tapaw lang ba? Dapat bisan pa kana plansado na tanan natong planos kinabuhi. Uy, lain magisulti sa Ginoo. Guba. Otro. Aritas Ginoo. Kung kita mga parents dapat mao na atong tudlo sa itong mga anak. It's good to have plans. All right?
But it's more better to have God's will than having a plan without the Lord. Muna importante kayo ato itudlo nila. Kinsa man na mga Bible character nga makita nato nga dunay radical obedience. Sugdan nato kang Abraham. What can you remember when we talk about Abraham that can break your heart because of his radical obedience? When God told him to offer his son Isaac. Nakaibaw ta mga kaigsunan ug unsa ka precious si Isaac sa ilang kinabuhi. Gipangayo nila sa Ginoo for a long time. Wa sila anak. Hangtod nga pag-abot na ni Abraham og 100, si Sarah 90. Diha pa sila gitagaan sa Ginoong anak. So, wala last chance. Unya pagkahuman ningon din ang Ginoo, pagdako na ningon ang Ginoo, go to Mount Moriah and offer to me Isaac. Patya imong anak para nako. Si Abraham walay reklamo sa Ginoo, radical obedience. It is a life-changing obedience. Mawadan siyang anak. Siya mismo ang mupatay siyang anak. They went to Mount Moriah. Ang pinakasakit diha, ang pangutana sa iyang anak. Pa, ingon ka, mag-offer ta. Naatay kahoy, natay kayo, natatanan, gamit para sa pag-offer. But where is the lamb? Asa man ang atong i-offer. Ikaw, amahan ka, nakaibaw ka, nga imong anak mo, imong i-offer. What can you feel? Ha? Paano mga ginikanan karon mo yung sigtambag silang anak. Nak, ug unsa magani kakusog na mo challenge si pastor, ayaw na gyud ang response anak ha, kay paita kapuyan ako, hago kaayo pagpa-eskwela ni mo anak. Kunya pagkahuman, magpastor ka na. Anak in town ha, maluoy ka no. Maluoy ka dong nako dong ha. Gusto ko dong mapuslan yun na nimo imong eskulahan. Ala, sige good mo. Sige, sul-sul pa mo. Ihatag sa kadaot na inyong anak. If God want to use your children, let Him use your children. It is not yours, it is the Lord's. Gitugyan na sa imo mga kamot. Gipaatiman na sa imuha, pero dili na imuha. Abraham knew about it, and that is why God, when God told Abraham to offer his son, he went to Mount Moriah and offered his son. Sa diyang gihigta na mga kaigsunan, ang ako na sang na-bless ko ba kay si Isaac, sa diyang gihigta na siya, wala siya reklamo po. He is the picture of Jesus Christ. Wa nagireklamo, gihigdan, gipahigdan dito sa altar. And then when the knife was raised, then the voice said, stop. Stop! Naay kuan diha, kanang karnero na sangit diha sa kuan, mga gamot, mga sanga. Kanindot. Radical obedience, mga igsoon. So, because of that, unsay nahitabo, he was blessed by God. And even us, nakaangkon ta sa panalangin with the faithful Abraham. So, ingon ani say may tabo na to, if we are going to give God a radical obedience, ang atong generation o ang mga tao, mga kaigsunan nga na nakailan nato, ma-appeal sila sa panalangin. Because that is how God works. Just give God your radical obedience. Another nga naghatag og radical obedience, atong i-appeal si Mary, the mother of Jesus. Ikaw kuno be virgin ka. Unya bisitahan kag anghel. Unya ingnon ka, mamabdos ka. Ha? Perting amping niya sa iyahang pagkababayi. Unya mo kalit lang siya kamabdos. Di ba? Para sa usa ka babae, mga kaigsunan, lisod na. Pero unsa iyang gisulti sa angel? Ha? Be it done according to thy word. Radical obedience. Makausab sa iyang kinabuhi. Makausab, dili na siya sama
Sa dihang wa pa siya nituman. Sa dihang nituman na, iya na itong gituman, di na siya pwede mo balik pagka-virgin. Ug nanong si Mary, gitawag hapong virgin hatod karon. Yadpirti naman daghan ang anak ni Mary. Unya tawag yapon Virgin Mary, di gud kabaw ni mga tao mo kuan oy. Virgin birth. Tungod kay diha gipalusot ang Savior. Dili pwede nga kanang dili na virgin, dapat virgin. Ya dili na kay kana mga igsoon, ang iyang spiritual life dapat approve og lineage ngadto sa gipili sa Ginoo. Sumpay. So kung imo subayo na adto na sungko na ngadto kay Abraham. Nindot kaayo ning radical obedience mga igsoon. Di baling mausab ang akong kinabuhi, mausab ang dagan sa akong kinabuhi na ay maguba sa part sa akong kinabuhi. I don't care. Basta ang Ginoo lang gud mo gamit nako, I don't care. Pero kita karon mga Kristohanon, mga hilason kay ta. No? Careful kintahay ka ita sa atong kinabuhi. Dali ra kay ta mga suko. Mabiklan na tagamay, manggawas na yung sungay. Dili ta mag-ingon ana oy. Amen. Ang pagpangalagad sa Ginoo nanginahanglag sakripisyo. So si Mary walay kuan, walay reklamo. What about the apostles? Radical obedience. Immediately gipambiyaan nila ang ilang panginabuhi. Radical obedience man na. Nangisda sila na ilang business, kumpleto, nindot ang kinabuhi, nagtabang sa amahan, pagkahuman, gibiyaan nila. And immediately they follow the Lord. Radical obedience. Nga kanil lubong lang. Di ka kaskip. Di ba? Kamo, unsa raman na inyuhang gisigig reason nga nung di mo kasimba. Unsa na yung reason nga nung di mo ka-disciple? Unsa yung reason nga nung di mo ka-serve sa Ginoo? Makausap na kung imo ng paltahan? Bisa pag mayong kang apot-bulon, mga pastor, then that's good. That is a radical obedience. Unsa naman nga radical obedience imo nabuhat sa imong kinabuhi para sa Ginoo? Unya, daghan kay ta og mga kuan, mga kanabitong reklamo sa atong kinabuhi. Wa pa gani ka kasakripisyo. Reklamo na ka. So kani nga kandidato, tungod kay makiglubong manggid siya, awa. Bagsak. Bagsak mga kaigsunan. Let's go to the third candidate. The third candidate, 61 to 62. God's Bible, and another also said, Lord, I will follow thee, but, let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Mananghid sa ko, Lord. Well, kung imo ng paminahon mga kaigsunan, sa may sayop anang mananghid. Mananghid na gali. Sultihan ta mo mga kaigsunan, you need to cut family ties. When you serve the Lord, you need to cut it. Putlon yun na nimo, dili pasabot nga, di na tayo igsuon, kay musurindir na ko sa Ginoo. Dili na mo ipasabot. Ang gusto sa Ginoo, you need to put God above everyone else. Kay klaro ka na gingon sa Ginoo. Kinsa to nga dili mabutang niya ang Ginoo, ibabaw kay sa iyang amahan, anak, sa iyang inahan, sa iyang kaugalingon, sa iyang igsuon, sa tanan nga part sa iyang kinabuhi. Di siya pwede mahimong disciple sa Dios. In fact, ang gisulti gani dito, hate. Pero dili ito pasabot mga kaigsunan nga imong kalagutan ang imong ginikanan, ang imong igsuon, ang imong kaugalingon. Dili na pasabot ingon ana. Ang gusto sa Ginoo nga way sangit. Sa dihang gamiton ka sa Ginoo, wa na kay angay pananghiran. Hello? Kay kanang mananghid, papugong rana. Oh, kabantay mo kanang nilayas nga determined kayo mananghid ba? Nikalit lang kawagtang. Pero kanang mga magmamutos, niya bagkahuman, maghuwat pag na imutanaw, mamutos. Asa man ka? Layas na ka!
dapat namutos ka, kanang nangatog ang mga tao. Yan, ilakaw ka, kanang wa pa sila ng mata. Pero kanang palayas-layas, ibagkahuman, muhunong pasportahan. Nya, lipay nakakaroon. Nguta na pa, Jud. Papugong na, oy. Paprisyo. Ano yung hunong-hunong sa sportahan, doula. Gawas na. Gaya. Di ba? Kita, di tayo masig paprisyos, Ginoo, oy. Basta gamiton ka sa Ginoo, yes, Lord, asa ta, Lord. Di ba? Dili kay, hastang pastor, maglisod mga kaigsunan, kisa kay atong pwedeng magamit ba para sa buluhaton? Walay, pangitaon kaayo. Di ba? Kung naaman gani mag-volunteer, dili na ito mabutan kay magbuot. Kay matod pa, mga butan na kuno sila. Di na mabutan. O nya kanang di mabutan, kay magpabilin yun ang dautan. Kay di man mabutan. Patay. Kay ang duwa manggod sa buluhaton sa Ginoo, mutuman manggod ka. Dili magtuman sa gusto, kung dili mutuman sa gusto sa Ginoo. Kanya di ka mabutan, di maldito ka. Kaya di man mabutan. Ang kanirang mabutan, para ni siya matarong ang iyang kinabuhi. No. Muna gusto sa Ginoo mga kaigsunan, pag miyon siya karon, di karon, way dagan istorya. Unya kinalanghit man mananghid sa ko, Lord. Kay last na gud ni. Diara. And Jesus said unto him, 62, no man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Dili lang kay pagpangalagad, hastang kaluwasan, ma-question mga kaigsunan. Nagbutang na ka sa imong kamot, nagsugod na ka og pangalagad, unya si kaglingi. Nanghinayang ka. O sinitabo sa asawa ni Lot? O, gisagol sa nilatan. Nahimo siyang pillar of salt. Nga naman, nag-look back. Ningon na Ginoo, hawa na mo sa Sodom and Gomorrah og ayaw glingia. Kung gusto sa Ginoo nga mulakaw na ka, igsiglingi, madagma ka. Nakasabot mo? Kanang plow, daro na mga igsoon. O pangutanang serlito, kung musikag lingi-lingi, unya magigoroy na kaskabaw, unya pagkaw musikag lingi, o sa may tabo. Ligid kas bukid. Di ba? Di yun na pwede. Dapat focus. Ug daghan kay mga Kristohanon karon walay focus. Hiwi kayo ang kinabuhi. Kay naanas na daro, unya magsigig lingi-lingi. Daghan kay kalingawan ang ilahang mga masangitan. Mao na dili diretso ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Niyon ang Ginoo, bisan sa akong kingdom, wa kay angay. Pasalamat na yung tinuod kan luwas, di nakabawian sa kaluwasan. But when you put yourself in the work of the Lord, ayaw jug bawian. Bisan na lang muluk back ka. Kay once na imo nang buhaton, sigurado yun, hiwi ang imong kinabuhi. Matulid lang na. Kung mubalik ka sa Ginoo, do the first work. Balik kung diin ka napandol. Do the first work. The first work. Balik ka. Then, start all over again. Basin pa lang, matulid na. Are you listening? Tanawa ni, diri sa atong simbahan. Daghan nag-commit. Pero wala. So, tanawa ang kinabuhi. Ang uban wala na diri. Napabay na diri nga nag-commit. Kumustaha inyong kinabuhi, tulid man na. Sikag lingi. So, pag diritso nga,
Si magaglingi. Naadyo kay mahunungan sa imong kinabuhi, mga igsoon. So what are the lesson to keep? Duha ka butang atong ma-learn ani. Number 1 is priorities. Nawala atong priorities. Jesus challenged us to prioritize Him above all else. Family ties, while importante sa nag-family ties, pero should not hinder our obedience to God's call. Basta tawgon ta sa Ginoo, ayaw na lang diha anang family ties. Are you listening? God should be above everything else. Ikaduha, nga atong ma-learn diri is the wholeheartedness. Discipleship demands radical obedience. We can't serve God effectively if we're divided or hesitant. Kaning mga hesitant, kaning mga maduha-duhaon, lisod kaya na makapadayon. Mao na nga pag maduha-duhaon ka, kanang ukon-ukon ka, dali na kay ka musurrender. Gamay kalisod sa kinabuhi, ang imo na dayong tubag diha, di lang sa kuron. Madugay, di nako. Wa na gyud. Mga weak og commitment nga mga tao. Because they are not willing nga mausab ilang kinabuhi tungod sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. We put ourselves more dear than the work of God. Than God Himself. Mas importante pa ang atong kinabuhi kaysa Ginoo. Di kita pwede ana. Muna sa tulo ka kandidato, kinsa nakapasar? Unya, mo appeal mo? Kamo ang candidate number 4. Kano, mangutan ako. Magapasar ka mo? If you are the candidate number 4, unsa may mo ikasulti sa Ginoo? Lord, I want to serve you. Unya, unsa imo sumpay? Ha? God doesn't want a man with full of conditions. Daghan kitag mga kondisyones sa kinabuhi. Daghan akong nailhan nga mga tao igsoon nga ang Ginoo kondisyonan niya. Lord, mangalagad ko nimo kung i-bless ko nimo ron. Kung imo kong i-bless kanang ako kinabuhi, imo ning hawason sa kalisod, mangalagad ko nimo. Kung sa pa may rason, kung nindot na akong kinabuhi. Well, samtang nagkalisod ka, di ka kapangalagad, labaw wa na ka nagkalisod. Because ang pagpangalagad sa Ginoo, it doesn't require kanang earthly riches. It requires a heart surrendered to God. Wala siya nag-require mga kaigsunan o kanang educational attainment. Gipakita sa Ginoo nga nigamit siya fisherman and learn. Nigamit siya doctor. Nigamit siya lawyer. Og puro nagamit niya para sa iyang himaya. So wala siya nag-require unsay nahuman nimo, unsa ka ka-bright. Ang gipangita sa Ginoo, are you willing to make a radical obedience? Now, pangutanay mo ko galingon, if you are the candidate number 4, can you make a radical obedience? Kaya kung imong answer no, that is the reason why poor ka sa discipleship. Bisang pagtapukan kag lesson, it is not the lesson that will make you a good teacher, a good discipler. It is not the lesson that will make you a better Christian. It is your willingness to make a radical obedience. No? Balik-balik yun na sa imong unahuna, radical obedience. Para sa mata sa mga tao, it destroys you. But in the sight of God, it builds you. Because men are looking on the outward appearance, but God is looking on the heart. So, kaning radical obedience, maybe
Gitanaw ka sa mga tao, you are foolish. But ang Ginoo nagtanaw nimo, you are faithful. And that is why Abraham was called faithful. Ang Ginoo gud mismo nagdeclare that Abraham was faithful. The faithful Abraham. Because of that radical obedience. Sabda na ito, Igsoon? Yung sa may mo matter, kanang ang Ginoo magtanaw nimo o tao nagtanaw nimo. Bahala na buang tas pananaw nila. Basta sa pananaw sa Ginoo, pasado ta. Amen? So that is our lesson this afternoon, and I hope na ato yun nasabtan mga kaigsunan. Na? If you're going to approach God in the altar tonight, what will you tell God? So imo nang saktuhon ni imong kasing-kasing, be willing to obey God bisan pa kung radikal na nga obedience ang imong ihatag sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you, dear God, for giving us a message and teaching us about radical obedience. Lord, I pray that you will bless your people not to be afraid. Because bisan pag-unsa ang among isurrender nimo, Lord, dili gyud na siya mahimong wasted because you are the one who created us. Bisan pag maguba ang among kinabuhi tungod sa among pagpangalagad nimo, you can still fix it even more better than before. So thank you, Lord, for allowing us to hear this message. Na ay mga nagtinguha sa pagpangalagad nimo pero wala nimo gidawat tungod kay dili sakto ang ilang kasing-kasing. So I pray, dear God, na kami karon tuguti nga kami ang ikaupat nga kandidato nga gusto nga mga lagad mo. I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to have the heart who is willing to obey no matter what. Bisan pa kung tanaw sa mga tao nga muramig na lisuan sa pangisip, apan ang importante ang imong pagtanaw namo. So please let your people come and pray in the altar tonight. Help them, O God, to pray with all their heart, O Lord. And help them to be willing to sacrifice for your glory. Help them to commit their life to you, O Lord. That it doesn't matter kung musakripisyo sila nga mausab ang dagan sa ilang kinabuhi, dili nila ibali. Thank you, Lord, for this opportunity. And we pray all these things for your glory. In Jesus' name, amen.